fuel. Ito naman ang formula kung paano natin kinukuha yung percentage penetration of differentiated fuel. Percentage penetration of differentiated fuel is equal to yung B power o yung highest quality product ng isang istasyon divided by total mo gas, then multiply by 100. Ano nga ba yung total mo gas natin? Dito naman natin kinukuha yung total mo gas. Total mo gas is equal to B power plus super premium plus super unleaded o yung kabuuang gasolina ng isang istasyon. Natapos na natin ang ating percentage penetration of differentiated fuel, dumako naman po tayo sa number of loyalty members. Sa aming istasyon, ang aming loyalty member is 105% or 105 loyalty member. Last week po, meron na po kami loyalty member na 215, which means nagpas na po kami sa aming target. Sa bracket na po kami ng blue, arrow down. Arrow down kami ng araw linggo, sapagkat ngayong linggo, mas mataas ang aming loyalty member. Meron na kami 219 loyalty members. Kaya this week, nasa bracket kami ng blue, 105%, arrow up. Patuloy po tumataas ang loyalty members namin dahil na rin sa masigasig na pag-alok namin sa mga customers namin ng ating loyalty program. Kaya ito kami mag-alok sa aming mga customers. Excuse me sir, member na po ba kayo ng Pepe Pasada? Sir, magpa-member na po kayo dahil basta member kayo, winner kayo. At dahil po sinexplain namin sa kanila yung mga reward items at mga benepisyo matatanggap nila, dahil hihikayat namin sila maging member at maging sukoy sa aming istasyon. Ay naasahan po namin na sa mga susunod na araw, patuloy na nataas ang aming loyalty members. So dumako naman po tayo sa quality and quantity. Sa quality and quantity, steady po kami. 105% sa bracket ng blue, arrow up. Sapagkat 19 houses po namin sa aming istasyon is daily calibrated, 1 pump daily at quality pass. Dumako tayo sa Mystery Motorist program ng Shell. Sa bracket po kami ng blue, 105% sapagkat 3 times this year na po, 100% rating kami sa aming MMB o Mystery Motorist program. Sa fuel availability, dispenser clean, nasa bracket po kami ng blue, 105% sapagkat 5 pounds po namin is available lahat ng produkto at maintain po namin ang excellent housekeeping. Sa price reporting po, nasa bracket kami ng blue, 105% sapagkat 7 days in a week, 24 hours a day, updated po kami sa aming price at volume, sa aming price monitoring unit. Sa consistent delivery of promo, nasa bracket kami ng blue, 105% sapagkat 7 days in a week, 21 hours a day, consistent kami nag-deliver na aming promo sa aming mga customers. At 1 week before the promo starts, pinapromo update na po namin sila. Sa service steps, nasa bracket kami ng blue, 105% sapagkat 21 hours a day, 7 days in a week, 100% basic standard kami sa lahat ng aming customers. With dancing guide at pakulo para mapalitin namin sila ng smile araw-araw at bumalik-balik sa aming istasyon. Sa TMSR or Territory Manager Site Review at ready for customer compliance. Sa RFC, nasa bracket po kami ng blue, 105% sapagkat 7 days in a week, nag-aarap sa checking po kami para kung anong oras man dumating ang aming retailer manager, sigurado po kaming 100%. Ngunit sa kasawiang palad, last quarter po, meron naman po kaming 87.70%. Kaya nasa bracket po kami ng red, arrow down. Kaya gumawa po kami ng iba't ibang activity plan para masigurado pong may babalik namin ito sa arrow blue. Ang activity plan po namin dyan is maintain po namin ang continuous monitoring and checking of all site and staff. Sinisigurado po namin na alam nila lahat ng basic standard, ang navigator at ang emergency response procedure. Kaya masigurado namin na 100% kami pagdating ng aming retailer manager. Kung mapapansin nyo po, meron po tayong mga weekly target. Sa aming istasyon, meron din po tayong daily target. Ito po ang aming daily target. Ang aming pong daily target is 13,351.43 this day. Bakit? Paano nga ba namin nakuha yan? Ang aming monthly target for fuels is 418,000 liters per month. For 4 days, meron na po kaming naibentang 57,511.16, which means ang kulang na lang po namin is 360,488.84. At meron pa po kaming 27 days, which means dinivide na po namin 360 divided by 27 days. Ibig sabihin, ang pong daily target sale is 13,351.43. Makakamit po namin ito dahil sa tulong ng Best Fuels Offer, consistently friendly service, people at excellent housekeeping. Gagawin namin na-asbay ang aming mga customers araw-araw. Dahil sa lahat ng stasyon ni Mr. Aliado Reyes, ginagawa namin kung na yung pagkakaiba. We make the difference real. Teamwork, 100% skills at 100% performance. Yan po ang aming sikreto, kaya kami success.
Salamat po. I'm Neil. Happy to serve you. Ingat po tayo. Salamat. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Neil, isang training staff under Mr. Alejandro Reyes. Narito ako sa inyong harapan upang ipaliwanag sa inyo kung ano nga po ba ang 3 golden rules ng Shell at ang Health, Safety, Security, and Environment 10 Commandments for Retailers. Simulan po natin sa 3 golden rules ng Shell. Ang 3 golden rules ay ang comply, intervene, and respect. Comply. Ibig po sabihin nito, kailangan natin sundin ang lahat ng alituntunin ng Health, Safety, and Environment reminders. Sumunod po natin ang intervene. Intervene, ibig po sabihin ito, makipag-cooperate at makialam. Dapat po na tayo makipag-cooperate at makialam kung ano nga po ba nangyayari sa ating kapaligiran. Samantalang sa respect po, ibig sabihin malapit lugar at mga kasambahay natin sa ating lipunan. Sunod ko naman ipapaliwanag po sa inyo ay ang Health, Safety, Security, and Environment 10 Commandments for Retailers. Commandment number 1. Maintenance on fuel and electrical supplies must be done by qualified contractors accredited by Shell, except for hoses, nozzles, and changing of valves. Ibig sabihin nito, accredited contractor lang ng Shell ang pwede mag-maintain ng anumang sira sa istasyon maliban lamang sa pump hoses, nozzles, at pagpapalit ng mga budidong bumbilya. Commandment number 2. No armed guard policy. Para sa mga station security guards, may higpit na pinagbabawal ang pagdadala ng armas at kahit na anumang sandata sa loob ng isang istasyon. Number 3. All site staff should be competent with ERP. Kailangan alam at nagagawa na lahat ng staff and crews ng isang istasyon ang emergency response procedure. Commandment number 4, only accredited contractors are allowed to do work 2 meters 6 feet above the ground. Ibig sabihin, accredited contractor lang ng Shell ang pwede mag-maintain ng mga gawain 2 meters and 6 feet above the ground. Rule number 5, SSC incident reporting. Dapat na i-report kagad sa RTM o sa Shell ang lahat ng insidente na may kinalaman sa SSC. Rule number 6, when driving company vehicles, all communication devices must be turned off and with proper driving license. Ibig sabihin, habang gumagamit tayo ng sasakyan ng pangkumpanya, ibig sabihin, papatayin natin ang ating mga cellphones at kailangan meron tayong dalang valid na lisensya. Rule number 7, hazardous waste should be properly disposed. Kailangan natin dispose natin ng maigi ang hazardous waste tulad ng used oil, filters, at rags. Kailangan natin tatapon to sa tamang tapunan at nailalagay sa mga tamang nalagayan. Rule number 8, no warm body policy. Kapag non-operating hours, may higpit na pinagbabawal na mag-stay sa isang stasyon ang isang crew or staff. Rule number 9, proper well staff management should be done on site. WSM data provided must tally with PMI data. Dapat sa tamang procedure ang pag-well staff at dapat ang WSM data ay nagtatali sa PMI data. Rule number 10, the 5 worker safety pillars should be strictly enforced. Ito ang no smoking, off engine, off cell phone, and no sitting in the bike while refueling and using only approved containers. Ito po ang pumapalo sa 10 Commandments for Retailers. Salamat po.